Pinalayas na parang asong ulol sa mismong burol ng kanyang ama, habang ang madrasta at mga kapatid sa labas ay nagpapakasasa sa nakaw na yaman. Wala kang puwang sa pamilyang ito, basahan. Ngunit ang inaakala nilang mahina, babangon, bilang nag-iisang tagapagmana ng buong imperyo. Puputulin ng batas at katotohanan ang sungay ng mga mapag-imbot. Handa na ba si Bianca na gawing abo ang kasakiman ng mga huwad? Pinalayas na parang asong ulol sa mismong burol ng kanyang ama, habang ang madrasta at mga kapatid sa labas ay nagpapakasasa sa naiwang yaman. Wala kang puwang sa pamilyang ito, basahan. Ngunit ang inaakala nilang mahina, babangon, bilang nag-iisang tagapagmana ng buong imperyo. Puputulin ng batas at katotohanan ang sungay ng mga mapag-imbot. Handa na ba si Bianca na gawing abo ang kasakiman ng mga huwad? Kahit kailan, amoy estero ang dugong nananalaytay sa iyo. Huwag mong idikit iyang mumurahin mong damit sa kabaong ng asawa ko dahil nakakasuka ang presensya mo. Ang mga salitang yon ay parang patalim na walang awang ibinaon sa dibdib ni Bianca, sa loob ng marangyang kapilya kung saan nakahimlay ang yumaong si Don Severino Ferrer na natiling nakayuko ang dalaga. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa isang puting panyo. Buong magdamag siyang hindi natulog, pinagtiyagaan niyang bordahan ang pangalan ng kanyang ama sa gilid ng telang yon bilang huling regalo at pagpupugay sa nag-iisang lalaking lihim na nagparamdam sa kanya ng kalinga. Ngunit ngayon, ang panyong inalayan niya ng pagmamahal ay tila naging isang piraso ng basahan sa paningin ng legal na asawa nitong si Doña Marcela. Walang luhang bumagsak, ngunit pakiramdam ni Bianca ay pinipiga ang kanyang lalamunan hanggang sa mawalan siya ng hininga. Namanhid ang kanyang mga binti habang unti-unting lumuluwag ang pagkakakapit niya sa panyo. Ang mga pamilyar na amoy ng mamahaling bulaklak sa paligid ay biglang naging nakasusulasok na hangin na tila nagpapaalala sa kanyang mababang antas sa lipunan. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang pagdurusa, isang tanong ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bakit kailangang maging isang malaking kasalanan ang mabuhay kung wala ka namang ibang ginawa kundi ang magmahal sa malayo? Umatras si Bianca papunta sa pinakamadilim na sulok ng kapilya, malayo sa kabaong, malayo sa mga matang mapanghusga ng mga mayayamang bisita. Tahimik na nagunahan ang mga luha sa kanyang pisngi. Wala siyang karapatang umiyak ng malakas. Wala siyang karapatang magluksa ng lantaran. Isa lamang siyang anino na nakapasok sa mundo ng mga Ferrer. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinagmasdan niya kung paano gumanap si Doña Marcela bilang isang nagdadalamhating balo. Pinupunasan ang mga peking luha habang nagbibigay ng isang mapagkunwaring mensahe ng pasasalamat sa mga dumalo. Nahati ang atensyon ng lahat nang bumukas ang malaking pintuan ng kapilya. Isang lalaking may matikas na tindig, nakasuot ng madilim at seryosong suit, ang naglakad papasok. Ang kanyang malamig na aura ay tila humigop sa natitirang init sa loob ng silid. Siya ay si Attorney Julian Villamor, ang kilalang batang abogado ng pamilya Ferrer. Walang pag-aalinlangan siyang humakbang patungo sa unahan. Pinutol ang madramang talumpati ni Doña Marcela. My apologies for the interruption, Doña Marcela. Malamig ngunit magalang na wika ni Julian, bitbit ang isang selyadong sobre. Bago pa man ilibing si Don Severino, mahigpit na bilin niya na basahin ko ang kanyang huling habilin sa mismong araw ng kanyang burol, sa harap ng kanyang buong pamilya. Nagliwanag ang mga mata ni Doña Marcela at ng kanyang mga anak na sina Leandro at Clarice. Umayo sila ng tayo, tila mga haring naghihintay na koronahan. Dahan-dahang binuksan ni Julian ang sobre. Ang kanyang tinig ay malinaw at walang bahid ng emosyon nang magsimula siyang magsalita. Ayon sa huling testamento ni Don Severino Ferrer, ang buong pamamahala ng mga pabrika ng asukal, ang mga lupain sa dalampasigan, at ang pondo ng Ferrer Charity Foundation ay hindi mapupunta kay Doña Marcela o sa kanyang mga anak.
Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa buong kapilya. Napahawak si Doña Marcela sa gilid ng upuan, nanlalaki ang mga mata. Ang lahat ng ito, patuloy ni Julian, ay eksklusibong ipinapamana sa kanyang nag-iisang anak na may pinakamalinis na puso, kay Biancara Ferrer. Napatayo si Doña Marcela. Ang kanyang maayos na anyo ay biglang napalitan ng galit na hitsura. Buong lakas niyang nahawi ang isang malaking florera sa gilid ng mesa. Bumagsak ang mamahaling porselana sa sahig. Nagkadurog-durog ito kasabay ng pagkabasag ng kanyang mga plano. This is absurd. Isa itong malaking kalokohan. Nanginginig ang boses ni Marcela habang nakaduro ang daliri kay Julian. That bastard is nothing but a gold digger. Hindi ako papayag na mapunta sa isang anak sa labas ang pinaghirapan ng pamilyang ito. Nanatiling kalmado si Julian. Legal ang dokumentong ito, ginang. At may isang mahigpit na kondisyon ang yumaong Don Severino bago tuluyang maipasa kay Miss Biancara ang mga ari-arian. Lumipat ang paningin ni Julian sa madilim na sulok kung saan nakatayo si Bianca. Kailangan niyang manirahan sa loob ng mansyono ng mga Ferrer sa loob ng 6 na buwan. Gumuho ang mundo ni Bianca. Napalunok siya ng sunod-sunod. Sa gitna ng matinding tensyon, ang kanyang mga kamay ay walang malay na panay ang haplos sa lukot. At sirkang laylayan ang kanyang lumang damit. Isang ugaling matagal na niyang ginagawa tuwing nilalamon siya ng labis na hiya at takot. Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang tumakbo pabalik sa maliit nilang barong-barong. Ngunit nang magtama ang paningin nila ni Julian, may isang kakaibang pamilyaridad sa mga mata ng abogado. Isang titig na nagsasabing alam nito ang kanyang pinagdadaanan. Tila ba matagal na silang magkakilala kahit ngayon pa lamang sila nagkaharap. Naglakad si Doña Marcela palapit kay Bianca. Ang mga takong ng kanyang sapatos ay mariing tumatama sa sahig na tila nagbibilang ng nalalabing oras ng dalaga. Huminto ang ginang sa kanyang harapan, yumuko ng bahagya, at bumulong sa mismong tainga ni Bianca. Kung akala mo nanalo ka na, nagkakamali ka. Ipapalasap ko sa iyo ang tunay na impyerno hanggang sa ikaw na mismo ang magmakaawang umalis. Ang nakapanlulumong banta ay sumiksik sa kamalayan ni Bianca. Kasabay ng mabigat na pag-alingaw-ngaw sa kanyang isipan ng paparating na pagsasara ng malalaking tarangkahang bakal ng mansyon ng mga Ferrer. Ang mabigat na paglangit-ngit ng malalaking tarangkahang bakal ng mansyon ng mga Ferrer ay tuluyan ng naghiwalay kay Bianca sa labas ng mundo. Dala lamang ang isang lumang maleta na halos bumigay na ang siper at tinatalian na lamang ng manipis na alambre. Pinagmasdan niya ang nagtataasang haligi ng bahay na dapat sana ay magbibigay sa kanya ng proteksyon. Ngunit sa pagtuntong pa lamang niya sa makintab na sahig ng bulwagan, sinalubong na siya ng yelong tingin ni Leandro at Clarice. Walang pasabing hinablot ni Leandro ang maleta mula sa panginginig ng mga kamay ni Bianca. Sa halip na dalhin ito sa itaas, kung nasaan ang mga magagarang silid ng mga bisita, marahas niya itong inihagis patungo sa madilim na pasilyo, papuntang likod ng kusina. Bumagsak ang lumang bagahe sa sahig, dahilan upang lumabas ang ilang niraraos na mga damit ni Bianca. Doon ang lugar ng mga tulad mong tagalinis at ng mga asong ligaw. Nakangising wika ni Leandro habang nagpapagpag ng kanyang mga kamay, tila nandiri sa nahawakan. Tumawa ng nakakaloko si Clarice. Pinagmamasdan ang mumurahing sapatos ng kanilang kapatid sa labas. Baka nga mas malinis pa ang aso natin kaysa sa kanya, kuya. Tingnan mo naman, baka mag-iwan pa ng garapata sa carpet natin ang babaeng yan. Tahimik na yumuko si Bianca at sinimulang pulutin ang kanyang mga nakakalat na damit. Ang bawat pagyuko niya ay katumbas ng pagyapak sa kanyang pagkatao, ngunit pinili niyang lunukin ng pait. Dinala niya ang kanyang mga gamit sa isang maliit at amoy-amag na silid na dati yatang imbakan ng mga sirang kasangkapan. Walang maayos na bintana at ang tanging kama ay isang manipis at matigas na kutsyon. Ito ang hawla ng mga leon.
na pinili niyang pasukan para sa huling habilin ng ama. Pagsapit ng gabi, ang masaganang halimuyak ng inihaw na karne at malapot na sarsa ay umaabot hanggang sa malamig at madilim na silid ni Bianca. Kumakalam ang kanyang sikmura, buong araw pa siyang walang sapat na kain mula nang matapos ang burol. Nang subukan niyang lumabas at tumayo malapit sa hamba ng pinto ng kusina, nakita niya ang marangyang hapagkainan kung saan nagtatawanan ang pamilya ni Doña Marcela kasabay ng pagtunog ng mga mamahaling kubyertos. Nakita ng ginang ang anino ni Bianca. Agad nitong ibinaba ang hawak na kupitan ng alak at tiningnan ang mga nakayukong kasambahay. Huwag na huwag kayong maghahain ng plato para sa babaeng iyan. Matalim na utos ni Marcela, sapat ang lakas ng boses upang marinig ni Bianca. Huwag mong kalilimutan kung saan ka nagmula. Bianca, ang mga tulad mong anak sa labas ay kumakain ng tira-tira. Isang malaking utang na loob na hinahayaan kitang huminga sa iisang bubong kasama namin. Kung gusto mong kumain, maghintay ka hanggang sa matapos kami at dilaan mo ang mga plato. Bumalik si Bianca sa kanyang madilim na silid at ibinaon ang mukha sa kanyang mga tuhod. Sa gitna ng kanyang pagluha, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matandang babae, si Manang Rosa, ang matagal ng katiwala ng pamilya na alam ang buong kwento ng pag-iibigan ng mga magulang ni Bianca. Sa panginginig ng mga kamay ng matanda, inilabas niya ang isang nakatagong maliit na plato na may mainit na kanin at 2 piraso ng tuyong isda. Walang salitang namutawi. Niyakap ni Manang Rosa si Bianca ng mahigpit at doon na humagulhol ang dalaga. Ang init ng yakap ng matanda, ang tanging nagsilbing kumot sa nanlalamig niyang puso. Nang maghiwalay sila, maingat na kinuha ni Bianca ang plato. Pinagmasdan niya ang simpleng pagkain na tila ba ito na ang pinakamahalagang biyaya sa mundo. Sa bawat kagat niya sa maalat na isda at pagnguya sa mainit na kanin, ninamnam niya ang bawat butil dahil alam niyang ito ay inihain mula sa dalisay na pagmamahal, isang bagay na kailanman ay hindi mabibili ng kayamanan ng mga Ferrer. Ngunit ang kalbaryo ay hindi nagtapos sa hapunan. Sa kalagitnaan ng gabi, ang malakas na dagundong ng kalangitan at ang nakakapasong liwanag ng kidlat ay sumabay sa pagpatay ng linya ng kuryente. Tanging ang silid lamang ni Bianca ang nawalan ng ilaw at bentilador. Ang malamig at basang hangin mula sa siwang ng bubong ay nanuot sa kanyang mga buto. Niyakap niya ang kanyang sarili, pilit na naghahanap ng init sa gitna ng walang awang bagyo. Habang nanginginig si Bianca sa ibaba, sa itaas na balkonahe ng mansyon na sinasalpok ng hangin at ulan, may isang aninong nakatayo. Isang mapulang baga ng sigarilyo ang palihim na nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. Nakatutok ang paningin sa bintana ng silid kung saan nagtitiis ang dalaga. Ang usok ay mabilis na tinangay ng hanging habagat, kasama ang hindi masabing mga plano ng taong nagmamasid sa dilim. Kinaumagahan, umaasang magdadala ng bagong pag-asa ang pagsikat ng araw. Dahan-dahang binuksan ni Bianca ang pinto ng kanyang silid. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang tanawing muling nagpadurog sa kanyang pag-asa. Ang kanyang lumang maleta ay nakabukas at nakakalat sa gitna ng putikang bakuran. Ang kanyang mga kakarampot na damit na siyang tangi niyang ari-arian ay basang-basa, pinutikan, at ang pinakamasakit sa lahat, ang paboritong bestida na tinahi pa ng kanyang lola ay may malinaw na bakas ng mapanghamak na sapatos. Sa ilalim ng nakapasong sikat ng araw, sa likod ng mansyon, marahang kinukuskos ni Bianca ang kanyang mga damit sa isang batya. Namumula na ang kanyang mga palad at kumikirot ang mga daliri dahil sa magaspang na sabon, ngunit hindi siya tumigil. Ang bawat kuskos ay tila paglilinis sa duming pilit na ibinabato sa kanya ng mga Ferrer. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang makita ng kanyang mga kaaway ang anumang bakas ng panghihina sa kanyang mga mata. Isang matunog na pagtama ng mga mamahaling takong sa semento
ang bumasag sa katahimikan ng bakuran. Dumating si Doña Marcela, paypay ang hawak, na tila ba ang hangin sa paligid ni Bianca ay puno ng mikrobyo. Huminto ang ginang sa kanyang harapan. Ang mga labi ay nakakurba sa isang mapang-uyam ng ngiti habang pinagmamasdan ang basang-basang anyo ng dalaga. Nagpapakahirap ka sa mga basahang iyan, Biancara? Bakit hindi mo na lang aminin na mas bagay sa'yo ang maging labandera kaysa maging tagapagmana ng asukal? Masama ang timpla ng boses ni Marcela. Kahit anong kuskus mo, hindi na mabubura ang bahid ng kahirapan sa balat mo. Hindi sumagot si Bianca. Nanatili siyang nakatuon sa kanyang ginagawa hanggang sa mahagip ng paningin ni Marcela ang isang maliit na bagay na nakapatong sa gilid ng batiya. Isang lumang kuwadro na may kupas na litrato ng isang matandang babae. Iyon ang larawan ng lola ni Bianca, ang tanging alaala ng kaisa-isang tao na tumuring sa kanya bilang kayamanan bago ito pumanaw. Mabilis na dinampot ni Marcela ang kuwadro. At ano ito? Isang paalala ng malansang pinagmulan mo? Pabalang na tanong ng ginang. Ibigay niyo po sa akin yan, Tita Marcela. Iyan na lang po ang natitira sa akin. Mahinahon, ngunit may panginginig ang boses ni Bianca habang pilit na inaabot ang litrato. Isang matalim na tawa ang pinakawalan ni Marcela. Basura. Gaya ng pinanggalingan mo, dapat lang na itapon ang mga ganitong kalat. Sa isang mabilis na kumpas ng kamay, sadyang binitiwan ni Marcela ang kuwadro. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin sa semento ay tila isang pagsabog sa pandinig ni Bianca. Ang mukha ng kanyang lola sa litrato ay nabaon sa ilalim ng mga matatalim na piraso ng kristal. Hindi pa nakontento, itinanim ni Marcela ang dulo ng kanyang matulis na takong sa ibabaw ng litrato. Pilit itong winawasak sa gitna ng mga bubog. O yan, para magkapantay na kayo ng lola mo. Parehong nasa ilalim ng paa ko. Napaluhod si Bianca sa semento. Hindi niya alintana ang panganib. Sinimulan niyang pulutin ang mga piraso ng salamin gamit ang kanyang mga hubad na kamay. Ang bawat piraso ay tila sumusugat, hindi lang sa kanyang balat, kundi sa kanyang mismong kaluluwa. Isang maliit na hiwa sa kanyang hintuturo ang nagsimulang maglabas ng pulang dugo na pumatak sa nawasak na mukha ng kanyang lola sa litrato. Ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Tanging ang mabibigat na hininga ng pagpipigil sa tindi ng sakit. Anong nangyayari dito? Ang malalim at malamig na tinig ni Attorney Julian Villamor ay nagpatahimik sa paligid. Naglakad siya palapit. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa dugong dumadaloy mula sa kamay ni Bianca bago ito lumipat kay Marcela. May isang kakaibang talim sa titig ng abogado na nagpaurong sa ginang. Doña Marcela, pinaalalahanan ko kayo. Ayon sa kasunduan ng testamento, anumang anyo ng pagmamalabis o panggigipit sa tagapagmana ay maaaring maging basihan ng inyong agarang pagpapaalis sa mansyong ito. Bago pa man matapos ang 6 na buwan, matigas na wika ni Julian. Namutla si Marcela, ngunit pinanatili ang kanyang pride. Nagkamali lang ako ng pagbitaw, attorney. Masyado lang madula ang batang iyan. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo, ngunit ramdam ang panginginig ng kanyang mga balikat sa takot at galit. Dahan-dahang lumapit si Julian kay Bianca. Hindi siya nag-atubiling lumuhod sa maruming semento, binaliwala ang kanyang mamahaling suit. Marahan niyang hinawakan ang nanginginig na kamay ng dalaga. Gamit ang kanyang malinis na puting kanmuiswa, maingat niyang binalot ang sugat nito. Ang init ng kanyang mga daliri na dumadaiti sa balat ni Bianca ay nagpadala ng isang kuryenteng hindi maipaliwanag ng dalaga. Hayaan mo na ang mga bubog, Bianca. Ako na ang bahala, bulong ni Julian. Sa unang pagkakataon, hindi abogado ang kaharap ni Bianca, kundi isang lalaking may tunay na malasakit sa kanyang mga mata. Nag-angat ng tingin si Bianca at sa gitna ng malabong paningin, dahil sa luhang pilit na hindi pumatak, nakita niya ang sarili sa mga mata ni Julian. Isang katanungan ang nabuo sa kanyang isipan.
Bakit tila mas masakit ang pagpapakita ng kabutihan ng lalaking ito kaysa sa kalupitan ng kanyang madrasta? Ang ingay ng palengke ng Dumaguete ay tila isang malaking bubuyog na humuhuni sa pandinig ni Bianca. Ngunit ang mas masakit ay ang mga matatalim na bulong na sumasabay sa bawat hakbang niya. Bit-bit ang isang kupas na basket. Naglalakad ang dalaga sa gitna ng mga tindahan upang bumili ng ilang sangkap para sa merienda ni Manang Rosa bilang pasasalamat sa kabutihan nito. Ngunit sa bawat dako ng kanyang paglingon, ang mga mata ng mga tao ay nakatusok sa kanya. Tila ba siya ay isang mantsa na ayaw nilang mahawakan? Iyan ba ang anak sa labas ng mga Ferrer? Ang kapal ng muka. Pagkatapos daw mamatay ng tatay niya, pinalalayas niya raw ang legal na asawa para makuha ang yaman. Rinig niyang wika ng isang ginang na nagtitinda ng isda. Oo, balita ko pa ay ginagamit niya ang kanyang ganda para makuha ang loob ng abogado ng pamilya. Talagang mapanlin lang ang batang iyan. Sagot naman ng isa pa. Hindi lumingon si Bianca. Pinanatili niyang nakatuon ang paningin sa semento. Kahit na ang bawat salita ay parang lason na unti-unting sumisira sa kanyang dangal. Nang huminto siya sa harap ng isang tindahan ng gulay upang bumili ng kangkong, marahas na hinawi ng tindera ang kanyang kamay. Ang isang bungkos ng lantang kangkong ay buong lakas na isinaboy sa paanan ni Bianca, dahilan upang mapaatras ang dalaga. Huwag mong dungisan ang paninda ko ng marumi mong pera. Sigaw ng tindera, sapat na lakas para marinig ng buong palengke. Hindi kami kumukuha ng barya mula sa isang magnanakaw at manunod. Nagtawanan ang mga tao sa paligid. Ang init ng hapon ay tila mas lalong nagpatindi sa kahihiyan ni Bianca. Sa halip na lumaban o sumigaw, dahan-dahang lumuhod ang dalaga sa putikang semento. Isa-isa niyang pinulot ang mga lantang dahon ng kangkong na nagkalat. Pinunasan niya ang putik sa kanyang mga braso. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit ang kanyang puso ay nagdurugo na sa tindi ng insulto. Alam niyang ito ang ganti ni Marcela, ang sirain ng kanyang pangalan sa bayang kinalakihan niya. Isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng palengke. Ang ugong ng makina nito ay tila nagpatahimik sa mga nagkukwentuhang tao. Bumukas ang pinto at lumabas si Attorney Julian Villamor. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang presensya ay tila isang pader na humaharang sa lahat ng masasamang salita. Hindi siya nag-atubili. Mabilis siyang naglakad patungo kay Bianca at hinawakan ang siko nito upang tulungan siyang tumayo. Attorney, huwag po kayong madamay dito. Mahinang bulong ni Bianca. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng hiya at takot. Hindi sumagot si Julian. Sa halip, kinuha niya ang basket mula sa kamay ni Bianca at hinarap ang tindera at ang mapanghusgang crowd. Ang kanyang titig ay seryoso at puno ng awtoridad na nagpatahimik maging sa pinakamaingay na tsismosa. Kung sino man sa inyo ang may reklamo o gustong magsalita tungkol sa aking kliyente, mangyaring dalhin ito sa aking opisina o sa korte. Ngunit kung ang layunin niyo lamang ay mambastos ng isang taong tahimik na namimili, huwag kayong magtaka kung makakatanggap kayo ng subpuena bukas ng umaga. Matigas na pahayag ni Julian. Walang nakakibo. Inakay ni Julian si Bianca patungo sa kanyang sasakyan. Pagkasara ng pinto, ang katahimikan sa loob ng kotse ay tila isang mainit na yakap. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Julian at ang lamig ng aircon ay unti-unting pumatay sa init ng palengke. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng gulong sa kalsada ang naririnig. Bakit mo ginagawa ito, Julian? Mas lalo lang silang mag-iisip ng masama tungkol sa atin. Tanong ni Bianca habang nakatingin sa labas ng bintana. Hayaan mo silang mag-isip, Bianca. Ang mahalaga ay alam mo ang katotohanan. Sagot ni Julian nang hindi inaalis ang tingin sa daan.
Marahan niyang inabot ang kamay ni Bianca at pinisilga ito ng mabilis. Isang maliit na galaw na nagdulot ng kakaibang kaba at init sa dibdib ng dalaga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Bianca na kahit ang buong mundo pa ang tumalikod sa kanya, may isang taong handang maging kalasag niya. Pagbalik nila sa mansyon, dumiritso si Bianca sa kanyang silid. Ngunit bago pa man siya makapasok, narinig niya ang malakas na boses ng telebisyon sa sala. Nandoon si Doña Marcela, napapaligiran ng mga reporters. Ang kanyang muka ay puno ng pekeng luha, may hawak na panyo, at humihikbi habang humaharap sa mga kamera. Hiling ko lang po ay hustisya para sa aking asawa at sa aking mga anak. Sabi ni Marcela sa TV, ang boses ay sadyang ginawang paos. Isang malaking pasakit na ang isang batang itinuring naming pamilya ay siya pa ang magtatraidor sa amin at kukuha ng lahat ng pinaghirapan namin. Wala na kaming mapuntahan, pinalalayas na niya kami sa sarili naming tahanan. Napahawak si Bianca sa hamba ng pinto. Ang bawat salita ni Marcela ay isang bagong patalim na ibinaon sa kanyang likuran. Alam niyang ang digmaang ito ay hindi pa natatapos at ang susunod na hakbang ng kanyang madrasta ay mas malupit pa sa anumang tsismis sa palengke. Sa loob ng maliit at madilim na silid ni Bianca, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang isang upos ng kandila na unti-unti nang nauubos. Hindi pa rin humuhupa ang pait sa kanyang dibdib mula sa napanood sa balita nang biglang bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Doña Marcela, hindi dala ang kanyang karaniwang galit, kundi isang malamig na ngiti na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. May inilapag ang ginang na isang luma at naninilaw na folder sa ibabaw ng maliit na mesa ni Bianca. Ang tunog ng pagtama ng folder sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan. Heto ang presyo ng buhay ng lola mo, Biancara. Simula ni Marcela, ang boses ay parang ahas na bumubulong. Binuksan ni Bianca ang folder at doon ay nakita niya ang mga resibo ng ospital, mga bayad sa operasyon, at mga gamot mula 10 taon na ang nakalilipas. Lahat ng ito ay binayaran ni Don Severino para sa kanyang lola. Umabot ito sa milyon-milyong piso, isang halagang kailanman ay hindi kayang bayaran ng isang tulad ni Bianca. Dahil sa pamilyang ito, nadagdagan ang buhay ng lola mo ng ilang taon. Dahil sa pera ng mga anak ko, hindi siya namatay sa kalsada. Patuloy ni Marcela habang hinahawakan ng balikat ni Bianca, mariin ang pagkabaon ng kanyang mga kuko. Nasaan ang hiya mo? Nasaan ang tinatawag mong utang na loob? Pagkatapos ka naming buhayin, ngayon ay nananakawan mo kami. Pirmahan mo ito at burado na ang lahat ng utang mo sa amin. Inilapag ni Marcela ang isang dokumento, ang Waiver of Rights, isang pirasong papel na magtatapos sa lahat ng laban ni Bianca. Sa bawat salitang binibitawan ng ginang, nararamdaman ni Bianca ang bigat ng isang kadena na nakapulupot sa kanyang leeg. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw sa sarili niyang tahanan. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng panulat. Ang tinta ng bulpen ay tila naging itim na dugo na handang dumanak sa papel. Ngunit bago pa man madampi ang dulo ng panulat sa linya, ang pinto ay muling bumukas ng marahas. Pumasok si Attorney Julian Villamor. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa kailanman nakita ni Bianca. Hindi siya nagsalita. Mabilis siyang lumapit at hinablot ang dokumento mula sa mesa. Ang tunog ng sunod-sunod na pagkapunit ng papel ay naging tanging musika sa loob ng silid. Ang bawat pirasong bumabagsak sa sahig ay tila mga talulot ng bulaklak na nalalagas sa gitna ng bagyo. Ang kabutihan ng iyong ama ay hindi isang utang na dapat mong bayaran ng iyong kinabukasan, Bianca. Galing sa kaibuturan ng puso ang boses ni Julian. Hinarap niya si Marcela ng walang takot. Ang pagtulong ni Don Severino ay mula sa pagmamahal. Hindi ito isang negosyo na may patubo. Doña Marcela, ang ginagawa niyo ay isang panggigipit na labag sa batas at moralidad.
Lalong naging matindi ang tensyon ng hawakan ni Julian ang magkabilang balikat ni Bianca. Pilit itong pinapaharap sa kanya. Huwag mong hayaang gamitin nila ang iyong konsensya laban sa'yo. Hindi ka nagkasala dahil lang gusto mong makuha ang nararapat para sa'yo. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Ang pag-aalala sa boses ni Julian ay hindi na lamang pang-abogado. Ang lalim ng kanyang pagtitig at ang higpit ng kanyang hawak ay nagpahayag ng isang damdaming matagal na niyang itinatago. Sa sandaling iyon, ang galit ni Julian ay naging kalasag ni Bianca at ang kanyang presensya ang naging tanging sandigan ng dalaga laban sa mapanirang utang na loob. Lumabas si Marcela na nagpupuyo sa galit. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, mabilis niyang binuksan ang kanyang lihim na ketsat sa kabilang silid at isinilid doon ang isang makapal na report ng kumpanya. Tila natatakot na mahanap ito ni Julian. Nang dumatay ang gabi, ang mansyon ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Nakahiga si Bianca sa kanyang matigas na kama. Pinagmamasdan ang mga piraso ng pinunit na papel sa sahig. Ngunit ang kanyang pag-iisip ay nagulo nang makaramdam siya ng isang kakaibang init. Hindi ito init mula sa pag-ibig ni Julian, kundi isang nakakasuffocate na init na nagmumula sa ilalim ng kanyang pinto. Isang amoy ng nasusunog na tela at kahoy ang pumasok sa kanyang mga ilong. Sa labas ng kanyang bintana, ang kadiliman ng gabi ay biglang napalitan ng isang nanunuksong kulay kahel. Ang mga dila ng apoy ay nagsimulang gumapang sa dingding ng kanyang silid. Mabilis na kinakain ang tanging lugar na itinuring niyang kanlungan. Ang usok ay nagsimulang bumalot sa kanyang paningin at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na sumasabay sa lumalaking panganib. Ang nagngangalit na usok ay mabilis na lumamon sa bawat hininga ni Bianca. Sa loob ng maliit na silid, ang bawat sulok ay unti-unting kinakain ng kulay kahel na apoy na tila isang gutom na hayop. Sinubukan niyang itulak ang pinto, ngunit ito ay kinalawang o sadyang ipinid mula sa labas. Ang matinding init ay humahalik na sa kanyang balat at ang bawat ubo niya ay humihila ng mas masakit na hangin sa kanyang baga. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, ang tanging imaheng pumasok sa kanyang isipan ay ang nakangiting mukha ng kanyang ama. "Papa, kukunin niyo na po ba ako?" Bulong niya sa sarili habang unti-unting nanghihina ang kanyang mga binti. Napaluhod siya sa sahig, yakap-yakap ang basang tela na pilit niyang itinatakip sa kanyang ilong. Sa labas ng mansyon, sa gitna ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan, isang itim na sasakyan ang mabilis na huminto. Hindi pa man tuluyang nakakahinto ang makina ay bumukas na ang pinto nito. Si Julian, na hindi mapakali at piniling bumalik upang tingnan ang kaligtasan ni Bianca, ay napatigagal nang makita ang usok na lumalabas mula sa ibabang palapag. Walang pag-aalinlangan siyang tumakbo patungo sa bintana ng silid ni Bianca. Gamit ang isang mabigat na tipak ng bato mula sa hardin, buong lakas niyang hinampas ang makapal na salamin. Ang tunog ng pagkadurog ng mga kristal ay sumabay sa dagundong ng kulay abong langit. Ang mga matatalim na bubog ay humalik sa kanyang mga braso, ngunit tila wala siyang nararamdamang sakit. Ang tanging mahalaga ay ang aninong nakita niya sa loob ng nagbabagang silid. "Bianca, kumapit ka sa akin!" Sigaw ni Julian habang inaabot ang nanginginig na kamay ng dalaga sa gitna ng makapal na usok. Sa isang iglap, naramdaman ni Bianca ang malalakas na braso na binuhat siya palabas mula sa impyerno. Pagbagsak nila sa basang damuhan, ang lamig ng ulan ay tila isang himala na pumatay sa init na bumabalot sa kanilang mga katawan. Napasandal si Bianca sa dibdib ni Julian, pilit na humihinga ng malalim habang ang ulan ay humuhugas sa uling sa kanyang mukha. Hindi binitiwan ni Julian ang dalaga. Sa halip, mas lalo pa niyang hinigpitan ang yakap dito. Hinubad niya ang kanyang basang-basang coat at maingat na ibinalot sa nanginginig na katawan ni Bianca.
Ang init ng katawan ni Julian at ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay naging tanging musika sa gitna ng ingay ng bagyo. Maingat na hinawakan ni Julian ang mukha ni Bianca. Tinitingnan kung may malalang sugat ito. Ang kanilang mga mukha ay halos magdampi at sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Ang bawat patak ng ulan sa kanilang mga balat ay tila nagpapatibay sa isang ugnayang hindi na lamang tungkol sa batas at katarungan. "I thought I lost you," bulong ni Julian. Ang boses ay nanginginig sa labis na emosyon. "Huwag mo nang uulitin ito, Bianca. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko." Tumingin si Bianca sa mga mata ni Julian. Sa gitna ng dilim at ulan, nakita niya ang isang katotohanang mas maliwanag kaysa sa anumang apoy. Ang lalaking ito ay handang itaya ang sariling buhay para sa kanya. Dahan-dahang isinandal ni Bianca ang kanyang ulo sa balikat ni Julian. Hinahayaan ang kanyang sarili na maging mahina sa bisig ng taong nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga. Mula sa itaas na balkonahe, nakatayo si Leandro. Ang liwanag mula sa kidlat ay sandaling nagpakita sa kanyang mukha na puno ng puot at inggit. Hawak niya ang isang lighter na tila ba hindi niya inaasahang mabibigo ang kanyang plano. Mabilis siyang pumasok sa loob nang makitang ligtas ang dalaga. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa 2 taong nasa ibaba. Kinaumagahan, habang ang mansyon ay abala sa paglilinis ng mga bakas ng sunog, isang opisyal na sulat ang dumating sa opisina ni Julian na pansamantalang nasa sala ng mansyon. Nanginginig ang kamay ni Bianca nang basahin ang nilalaman nito habang nakaupo sa tabi ng abogado. Dahil sa isang reklamo ng pamilya Ferrer tungkol sa di umano'y unethical behavior at pagkakaroon ng personal na relasyon sa kanyang kliyente, ang lisensya ni Julian sa pag-aabogado ay pansamantalang sinususpinde habang isinasagawa ang investigasyon. "Julian, kasalanan ko ito," hikbi ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha. "Nawala ang lahat sa'yo dahil sa akin." Humarap si Julian sa kanya, isang mapait ngunit matapang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Huwag mong isipin yan, Bianca. Isang pirasong papel lang ang lisensya ko, pero ang kaligtasan mo, iyon ang hindi ko kayang mawala." Ngunit sa likod ng kanyang matapang na pahayag, alam ni Julian na ito ang pinakamabigat na dagok sa kanyang karera. At alam ni Bianca na ang susunod na hakbang ng kanyang madrasta ay hindi lamang kukuha ng kanyang yaman, kundi pati na rin ng nag-iisang taong nagmamahal sa kanya. Wala nang kwenta ang isang abogadong walang lisensya, Julian. Para ka na ring asong pinutulan ng nangipin, maingay, pero hindi na nakakagat. Ang mapanguyam na tinig ni Doña Marcela ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng mansyon habang ang ginang ay dahan-dahang humihigop ng kanyang tsa. Sa tabi ni Julian, nakatayo si Bianca na tila ba ang bawat salita ng kanyang madrasta ay isang latigo na humahagupit sa kanyang sariling balat. Pakiramdam ng dalaga ay siya ang mitya ng pagsabog na sumisira sa buhay ng tanging lalaking naniwala sa kanya. Ang mga daliri ni Bianca ay nanginginig habang mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang suot na blusa. Isang piping saksi sa kanyang namumuong pagsisisi. "I'm so sorry, Julian. Dahil sa akin, nawala ang lahat ng pinaghirapan mo sa karir mo." Mahinang bulong ni Bianca nang sila na lamang dalawa ang naiwan sa loob ng study room. Hindi niya magawang tumingin ng diretso sa mga mata ng abogado dahil sa tindi ng hiya at bigat ng kanyang konsensya. Sa halip na sumagot ng may hinanakit, marahang inabot ni Julian ang malamig na kamay ni Bianca. Ang init ng kanyang palad ay tila isang sumisikat na araw sa gitna ng nagyayelong mundo ng dalaga. "Ang lisensya ay papel lamang na pwedeng mabawi, Bianca. Ngunit ang dangal at ang kaligtasan mo, iyon ang mas mahalaga sa akin kaysa sa anumang titulo." Ang titig ni Julian ay puno ng katiyakan,
Isang pangakong hindi matitibag ng anumang pananakot ng mga Ferrer. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Manang Rosa na may dalang dalawang baso ng tubig. Ngunit bago niya ilapag ang mga ito, maingat niyang inilabas mula sa bulsa ng kanyang apron ang isang maliit na bagay. Iyon ay isang itim na Hopkwet sipo na may ukit na letrang L. Natagpuan ko ito malapit sa pinagmulan ng apoy kagabi. Bianca, pabulong na wika ni Manang Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka may makarinig sa kanya. Alam nating lahat kung kanino ang gamit na ito. Nanlamig si Bianca. Ang letrang L ay walang duda na kay Leandro, ang anak ni Marcela. Ang katotohanang ang sarili niyang kapatid sa labas ay nagtangkang kumuha ng kanyang buhay ay naging isang malamig na tubig na nagpagising sa kanyang nag-aalalang diwa. Ngunit bago pa man sila makapag-isip ng susunod na hakbang, isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa likod ng malaking tarangkahan sa gawing likuran ng mansyon. Isang matandang lalaki na tila ba pinabayaan na ng panahon ang nakatayo doon. Ang kanyang buhok ay maputi na at ang kanyang mga damit ay punit-punit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang liwanag ng katotohanan. Siya ay si Mang Isko, ang dating manager ng planta ng asukal na bigla na lamang nawala. Ilang taon na ang nakalilipas matapos mamatay ang ina ni Bianca. Maingat na lumabas sina Julian at Bianca upang harapin ang matanda sa ilalim ng malalaking puno ng mangga. Sa panginginig ng mga kamay, inilabas ni Mang Isko ang isang lumang kwaderno na may naninilaw na mga pahina. Ito ang lihim na talaan ng mga transaksyon sa planta na matagal nang itinago ni Don Severino bago ito tuluyang mawala sa kanyang alaala. Narito ang lahat, attorney. Paos na wika ni Mang Isko habang iniabot ang kwaderno. Dito nakasulat kung paano dahan-dahang binubulsa ni Doña Marcela ang pondo ng kumpanya at ang pera para sa mga bata sa foundation. Ito ang dahilan kung bakit niya ako ipinatapon at tinangkang patahimikin noon. Habang binabasa ni Julian ang bawat pahina, ang bawat numero at lagda ni Marcela ay naging isang matibay na ebidensya na magpapabagsak sa tore ng kasinungalingan ng ginang. Ngunit sa di kalayuan, mula sa bintana ng kanyang silid sa itaas, nakatayo si Marcela habang hawak ang kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang makita ang figura ni Mang Isko. Hindi ka dapat bumalik, matanda ka. Rinit ni Marcela sa kabilang linya ng telepono. Gawin niyo ang lahat. Huwag niyo siyang hahayaang makalabas ng buhay sa kalyang yan. Nang magpapaalam na si Mang Isko upang pumunta sa isang ligtas na lugar, dahan-dahan siyang naglakad patawid sa madilim na kalsada sa labas ng mansyon. Ngunit sa isang iglap, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng matinis na tunog ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa semento. Isang malaking truck ang biglang lumitaw mula sa kanto. Ang mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang dambuhala na handang lumamon ng buhay. Ang liwanag ng truck ay tumama sa nanlalaking mga mata ni Mang Isko. Sa loob ng mansyon, narinig ni Bianca at Julian ang mabilis na pagpalo ng makina at ang marahas na pagpiga sa preno na hindi sapat upang pigilan ang paparating na trahedya. Magnanakaw ka na, mamatay tao ka pa. Wala ka talagang pinag-iba sa malansang pinagmulan mo, Biancara. Ang bulyaw ni Doña Marcela ay tila isang kulog na yumanig sa buong mansyon habang ang mga kasambahay ay nakatungo at takot na masaksihan ang nagaganap na gulo. Sa kabutihang palad, mabilis na nahila ni Julian si Mang Isko pabalik sa gilid ng kalsada bago pa man siya mahagip ng mabilis na truck. Ang sasakyan ay hindi huminto, bagkus ay lalong pinabilis ang takbo hanggang sa maglaho ito sa dilim. Iniwan ang amoy ng sunog na goma at ang matinding takot sa hangin. Dinala ni Julian ang sugatang matanda sa isang lihim na silid sa itaas ng kumpanya ng asukal, isang lugar na tanging siya lamang ang nakakaalam.
Habang maingat na binabalutan ng benda ang gasgas sa braso ni Mang Isko, ramdam ni Bianca ang bawat pintig ng kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat buntong hininga ng matanda ay tila isang paalala na ang katotohanan ay may napakamahal na presyo. Ngunit hindi pa natatapos ang gabi ng paghihirap para kay Bianca. Pagbalik niya sa mansyon upang kumuha ng ilang gamit ni Mang Isko, sinalubong siya ng 3 pulis na kasama si Marcela sa gitna ng sala. Ang ginang ay humihikbi. Hawak ang isang bakanting kahon ng alahas na tila ba gumuho ang kanyang mundo. Ayan siya. Ayan ang kumuha ng hiyas ng pamilya Ferrer. Turo ni Marcela kay Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng pait at panlilinlang. Simula nang pumasok ang babaeng iyan dito, nawala na ang lahat. Pati ang pamanang kwintas ng asawa ko ay hindi niya pinatawad. Wala akong kinukuha, Tita Marcela. Alam niyo ang totoo. Mahinahong sagot ni Bianca, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nagsisimula nang manginig sa tindi ng kawalang katarungan. Siyasatin niyo ang silid niya. Ngayon din. Utos ng hepe ng pulisya. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga pulis sa hagdan ng kahoy ay tila isang batingaw ng panganib sa pandinig ni Bianca. Sinundan nila ito at sa loob ng kanyang maliit na silid, naging saksi ang dalaga kung paano hinalughog ang kanyang kakarampot na kagamitan. Itinapon ang kanyang mga damit sa sahig, tinapaktapakan ang kanyang tanging unan hanggang sa isang pulis ang may nadama. Sa ilalim ng kanyang manipis na kutsyon, dahan-dahang inilabas ng pulis ang isang kumikinang na kwintas na may malalaking diamante. Ang liwanag nito sa ilalim ng bumbilya ay tila isang pangungutya sa kalagayan ni Bianca. Ito ba ang hinahanap niyo, ginang? Tanong ng pulis. Iyan nga, iyan ang kwintas ko. Sigaw ni Marcela, sabay tingin ng matalim kay Bianca. Pinalaki ka sa hirap, kaya magnanakaw ka rin. Hindi ka lang anak sa labas, isa kang kriminal. Naramdaman ni Bianca ang malamig na bakal ng kong, so walo na pumulupot sa kanyang mga payat na pulso. Ang tunog ng paglak ng panyapak ay tila isang huling hantungan para sa kanyang dangal. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Sa halip, naging parang bato ang kanyang mukha. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marcela. Isang tinging puno ng puot at kawalang paniniwala sa tindi ng kasamaang kayang gawin ng isang tao. Habang inilalabas siya ng mansyon sa harap ng mga nag-uusisang kapitbahay at mga reporters na tila kanina pa naghihintay, dumating ang sasakyan ni Julian. Mabilis na bumaba ang abogado, ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang kalagayan ni Bianca. Kahit suspendido ang kanyang lisensya, ang awtoridad sa kanyang boses ay hindi nawala. Bitawan niyo siya. Wala kayong sapat na basehan para arestuhin siya ng ganito. Galit na wika ni Julian habang pilit niyang hinaharangan ang mga pulis. May ebidensya kami, attorney, at sa ngayon, kailangan naming dalhin ang suspek sa presinto. Sagot ng pulis bago tuluyang isara ang pinto ng patrol car. Lumipas ang ilang oras sa loob ng malamig at madilim na selda. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ay tila nagbibilang ng bawat luhang pilit na hindi pinalalabas ni Bianca. Nang mag-umaga, dinala siya sa isang silid kung saan naghihintay si Julian. Nagawa nitong magbayad ng piyansa, gamit ang sarili nitong pera at ang impluwensya ng kanyang pamilya sa ibang lungsod. Nang matanggal ang mga panyapak, ang mga pulso ni Bianca ay nag-iwan ng mapulang marka at bahagyang pasa. Pagpasok nila sa sasakyan, walang nagsalita. Sa loob ng tahimik na biyahe, kinuha ni Julian ang isang maliit na lalagyan ng gamot. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Bianca at sa bawat dampi ng kanyang mga daliri na naglalagay ng pamahid sa mga pasa ng dalaga, tila unt-unting natutunaw ang matigas na kuta sa puso ni Bianca. Hindi ko hahayaang magtagumpay sila, Bianca. Pangako iyan. Bulong ni Julian. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon na nagbigay ng kaunting init sa nanlalamig na diwa ng dalaga. Sa malayo, nakita ni Bianca ang isang malaking tarapal
na ikinakabit sa harap ng Ferrer Group Building. Ito ay para sa engranding ika-50 anibersaryo ng kumpanya na gaganapin bukas. Isang nangiting mapangapi ang sumilay sa labi ni Clarice na nakatayo malapit sa tarapal, habang ang kanyang kapatid na si Leandro ay tila balisa at hindi makatingin ng diretso sa kapatid sa labas. Alam ni Bianca na bukas, sa gitna ng karangyaan at mga mamahaling suot, itataya ni Marcela ang lahat upang tuluyan siyang burahin sa kasaysayan ng mga Ferrer. Ngunit ang hindi alam ng ginang, ang apoy na sinimulan niya ay siya ring susunog sa kanyang sariling maskara. Ang marangyang bulwagan ng pinakamalaking hotel sa Dumaguete ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bituin sa langit. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng mga basong nagtatamaan sa isa't isa ay pumupuno sa hangin, habang ang mga kilalang tao sa lipunan ay nagtitipon para sa ika-50 anibersaryo ng Ferrer Group. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Marcela. Suot ang isang matingkad na pulang bestida na tila sumisimbolo sa kanyang tagumpay. Ang kanyang nangiti ay abot hanggang sa kanyang mga mata, isang maskara ng kagalakan na nagtatago ng isang pusong puno ng lason. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang ating nakaraan, kundi ang paglilinis din ng ating kinabukasan. Anunsyo ni Marcela sa harap ng mikropono, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Bilang legal na kinatawan ng aking yumaong asawa, formal ko nang lalagdaan ang dokumentong magtatanggal sa karapatan ng sino mang hindi karapat-dapat na magdala ng pangalang Ferrer. Inilapag ng isang tauhan ang waiver of rights sa ibabaw ng podium. Hawak na ni Marcela ang mamahaling panulat, handa ng tuldukan ng laban ni Bianca. Ngunit bago pa man dumampi ang tinta sa papel, ang malalaking pintuan sa dulo ng bulwagan ay marahas na bumukas. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay tila isang babala na nagpatahimik sa buong silid. Pumasok si Bianca, hindi na ang batang nakayuko at takot, kundi isang babaeng naglalakad ng may dangal. Suot niya ang isang purong puting gown na tila isang liwanag sa gitna ng madilim na balak ni Marcela. Sa tabi niya, naglalakad si Julian. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng determinasyon. Ang bawat hakbang nila sa pulang carpet ay tila isang marcha ng katarungan na hindi mapipigilan. Itigil ang pagpirma, Doña Marcela. Malamig na wika ni Julian na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan. Wala kang karapatan dito, Julian. Suspendido ka at ang babaeng yan ay isang kriminal. Sigaw ni Marcela. Ang kanyang mukha ay nagsisimula nang mamula sa galit. Security! Ilabas ang mga taong ito. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardiya, mabilis na pinindot ni Julian ang isang remote control na hawak niya. Ang dambuhalang screen sa likod ni Marcela na kanina ay nagpapakita ng mga larawan ni Don Severino ay biglang nagbago. Lumitaw doon ang malilinaw na kopya ng mga pahina mula sa kwaderno ni Mang Isko, ang mga ilegal na transaksyon, ang mga pekeng pirma, at ang mga pondong ninakaw mula sa mga ulila. Isang sabay-sabay na singhap ng pagkagulat ang nagmula sa mga panauhin. Ang mga bulong ng pagkadismaya ay tila mga alon na humahampas sa kuta ni Marcela. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang iyan ng mga taong gustong sumira sa akin. Pilit na depensa ni Marcela, ang kanyang boses ay nanginginig na. Kung ganoon, hayaan nating ang saksi mo ang magsalita. Wika ni Bianca. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit puno ng kapangyarihan. Mula sa likuran ni na Julian, dahan-dahang pumasok si Mang Isko na nakaupo sa isang wheelchair, itinutulak ng isa pang abogado. Ang kanyang presensya ay tila isang multo mula sa nakaraan na dumating upang maningil. Kasunod nito, biglang humagulhol si Clarice na kanina pa nakatayo sa gilid. Hindi na niya kayang pasanin ang bigat ng katotohanan. Mama, tama na po. Sigaw ni Clarice sa gitna ng maraming tao. Patawarin mo ako, Bianca. Si Mama ang nag-utos sa akin na itago ang kwintas sa ilalim ng kutsyon mo.
Hindi ko na kayang matulog sa gabi dahil sa ginagawa natin sa'yo. Ang pag-amin ni Clarice ay tila huling pako sa kabaong ng reputasyon ni Marcela. Ang mga dating kaibigan ng ginang sa lipunan ay iunti-unting umatras. Tila ba ayaw nilang mahawakan ng isang taong nabahira na ng dumi. Ang mga flash ng kamera ng mga reporters ay walang tigil sa pagtama sa mukha ni Marcela na ngayon ay punong-puno na ng pawis at takot. Mga wala kayong utang na loob. Akin ang lahat ng ito. Ako ang reyna ng mga Ferrer. Sigaw ni Marcela. Tuluyan nang nawala sa kanyang sarili. Sinubukan niyang hablutin ang dokumento sa podium upang punitin ito, ngunit mabilis siyang napigilan ng dalawang pulis na kanina pa palang nakatayo sa gilid. Dahan-dahang lumapit si Bianca kay Marcela. Sa gitna ng kaguluhan, ang dalaga ay nanatiling kalmado. Tinitigan niya ng diretso ang kanyang madrasta, isang titig na hindi na naghahanap ng paghihiganti, kundi ng pagtatapos ng isang masakit na kabanata. Hindi kailanman naging sukatan ng pag-ibig ang isang pirasong papel, Tita Marcela. Simula ni Bianca, sapat ang lakas ng boses para marinig ng lahat. Ang pamilya ay hindi binubuo ng kasakiman at panlilinlang. Ninakaw niyo ang aking dangal, ang aking tahanan, at ang aking katahimikan. Ngunit ngayong gabi, binabawi ko ang lahat. Hindi para sa pera, kundi para sa dangal ng aking ama. Ang buong bulwagan ay nabalot ng katahimikan habang pinapanood nilang ilabas ng mga pulis si Doña Marcela na patuloy sa pag-ungol at pagsigaw ng mga walang kabuluhang salita. Ang kanyang pulang bestida ay tila naging isang mantsa sa gitna ng malinis na katarungan. Nang ilabas na angkong, sawalo para ikandado sa mga kamay ng ginang, naramdaman ni Bianca ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso. Ito na ang sandaling hinihintay ng lahat, ang pagbabayad ng utang. Ngunit bago pa man tuluyang mailabas si Marcela sa pintuan, itinaas ni Bianca ang kanyang kamay. Teka lang, pigil ni Bianca sa mga pulis. May gusto pa akong sabihin sa kanya bago niyo siya tuluyang dalhin. Ang lahat ay napatigil, pigil ang hininga, naghihintay kung anong huling hantungan ang ibibigay ng bagong tagapagmana sa babaeng nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng bulwagan, ang bawat mata ay nakatuon sa dalawang babaeng nagbabanggaan ng mundo. Ang mapang-aping reyna na nawalan ng korona at ang tinitirang anino na ngayon ay puno ng liwanag. Huminto ang mga pulis, ang kanilang mahihigpit na hawak sa mga braso ni Doña Marcela ay nanatili habang ang ginang ay hinihingal sa tindi ng galit at takot. Dahan-dahang lumapit si Bianca. Ang dulo ng kanyang puting bestida ay marahang humahaplos sa pulang carpet. Huminto siya 1 metro ang layo mula sa kanyang madrasta. Sa halip na sampal o higanti, ang nakita ni Marcela sa mga mata ni Bianca ay isang bagay na mas masakit kaysa sa anumang pisikal na dusa. Ito ay ang matapat na awa. Hindi ko po kayo ipapakulong, Tita Marcela. Mahinahon, ngunit matatag na wika ni Bianca. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Maging si Julian ay napatingin nang may pagtataka sa dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Marcela, tila hindi makapaniwala sa narinig. Ngunit may mga kondisyon ako, patuloy ni Bianca. Ibabalik niyo ang bawat sentimong kinuha niyo mula sa planta at sa foundation. At pagkatapos niyon, aalis kayo sa mansyon ng mga Ferrer na dala lamang ang mga gamit na suot niyo ngayon. Magsisimula kayo sa ibaba kung saan niyo ako pilit na ibinaba noon. Nais kong maramdaman niyo ang hirap na dinanas ko, hindi para saktan kayo, kundi para matutunan niyo ang tunay na halaga ng bawat butil ng kanin na kinakain niyo. Ang boses ni Bianca ay tila isang hatol na hindi mababali. Sinabi ni Papa sa huli niyang sulat na naniniwala siya sa pagkakataong magbago ang isang tao. Ginagawa ko ito, hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil ayaw kong maging katulad niyo
na puno ng puot ang puso. Nanghihinang napaluhod si Marcela sa sahig. Ang kanyang pulang gown ay tila naging isang mabigat na pasanin. Wala na siyang masabi. Ang kanyang pride ay tuluyan ng nadurog sa harap ng kabutihang hindi niya inaasahan. Nilapitan siya ni Leandro. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Tumingin si Leandro kay Bianca, isang mabilis na pagtango ng pasasalamat, bago niya inakay ang kanyang ina palabas ng bulwagan, malayo sa mga kamera, malayo sa kapangyarihang inakala nilang sa kanila habang buhay. Nang tuluyan ng kumalma ang paligid, naramdaman ni Bianca ang pagbigat ng kanyang mga balikat. Ang lahat ng pagtitiis sa loob ng 6 na buwan ay tila bumuhos sa isang malalim na paghinga. Lalapit sana ang mga bisita upang bumati, ngunit mabilis na humarang si Julian. Maingat niyang inakay si Bianca palabas ng hotel, patungo sa sasakyang naghihintay sa ilalim ng maliwanag na buwan. Pagbalik nila sa mansyon, ang pakiramdam ay kakaiba na. Hindi na ito isang hawla, kundi isang tahanan. Sa loob ng dining room, sinalubong sila ni Manang Rosa na may mga matang puno ng luha ng kagalakan. Sa unang pagkakataon, ang mesa ay maayos na nakahanda para sa 3 tao. May mga bulaklak, mainit na sabaw ng tinola, at ang amoy ng bagong saing na kanin na bumabalot sa buong bahay. Pagkatapos ng hapunan, lumabas sina Bianca at Julian sa balkonahe. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ng Dumaguete ay marahang humahalik sa kanilang mga balat. Walang nagsasalita sa loob ng ilang minuto. Tila ninanamnam ang katahimikang matagal na nilang ipinaglaban. "Salamat, Julian," mahinang wika ni Bianca habang nakatingin sa mga bituin. "Kung wala ka, baka matagal na akong sumuko." Humarap si Julian sa kanya. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng isang malambot na anino sa kanyang matikas na mukha. Marahan niyang hinawakan ang magkabilang kamay ni Bianca. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa mga palad ng dalaga. "Hindi ako ang nagligtas sa iyo, Bianca. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo sa pamamagitan ng iyong puso." Bulong ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng pagsinta na hindi na maitatago pa ng anumang batas o titulo. "At mula ngayon, hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa iyo muli. I promise you, you will never be alone again." Dahan-dahang inilapit ni Julian ang kanyang mukha. Naramdaman ni Bianca ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang noo bago ito lumipat sa kanyang pisngi. Ang bawat tibok ng puso ni Bianca ay tila sumasabay sa dagsa ng damdaming matagal na nilang itinago sa gitna ng giyera. Sa isang banayad at puno ng paggalang na sandali, magkahawak kamay silang tumayo, magkadikit ang mga balikat, habang ang mga ilaw ng mansyon ay dahan-dahang namamatay. Iniwan silang dalawa sa init ng isang bagong simula na puno ng pag-asa. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ng Dumaguete ay tila isang malumanay na awit na nagbubura sa mga bakas ng nakaraang pait. 6 na buwan na ang nakalilipas mula nang gumuho ang tore ng kasinungalingan ni Doña Marcela, at ngayon, ang simoy ng hangin ay hindi na amoy lason, kundi amoy ng bagong umaga at sariwang pag-asa. Sa malayo, malapit sa bengkang kung saan nagbababa ng mga sako ng asukal, natanaw ni Bianca ang isang pamilyar na bulto. Si Leandro, suot ang isang kupas na t-shirt at maong, ay kasama sa mga manggagawang nagbabanat ng buto. Wala na ang kislap ng kanyang mamahaling relo, ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng puot. Huminto si Bianca at iniabot sa isang bata ang isang basket ng mga sariwang prutas upang ibigay kay Leandro. Hindi siya lumapit. Sapat na ang isang malayong pagtango bilang tanda ng kanyang patawad. Pinili ni Bianca na magpatawad hindi dahil nakalimutan na niya ang sakit, kundi dahil nais niyang palayain ang kanyang sariling kaluluwa mula sa kadena ng kahapon. Ang marangyang resort ng pamilya Ferrer, na dati ay simbolo lamang ng luho at diskriminasyon, ay binuksan na ni Bianca para sa mga kababaihang Dontan
at mga batang muling bumubuo ng kanilang mga pangarap. Ang bawat silid ay puno na ng tawanan at mga kwentong puno ng inspirasyon. Sa tulong ni Julian, ang Fairer Charity Foundation ay naging isang tunay na kanlungan ng mga nangangailangan, isang buhay na alaala sa kabutihang loob ni Don Severino na minsan ay pilit na ibinaon sa limot. Isang hapon, sa mismong dalampasigan kung saan nakatayo ang maliit at luma nilang bahay ni Lola, isang simpleng seremonya ang naganap. Walang dambuhalang chandelier, walang mga plastik na ngiti mula sa matataas na tao sa lipunan. Tanging ang puting buhangin, ang nag-aapoy na kulay ng paglubog ng araw, at ang mga taong tunay na nagmamahal sa isa't isa ang naging saksi. Naglalakad si Bianca sa buhanginan. Suot ang isang payak ngunit napakagandang puting bestida na gawa sa hinabing telang lokal. Hawak niya ang isang kumpol ng mga bulaklak sa parang. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng gintong liwanag ng dapit hapon. Sa dulo ng kanyang lalakarin, naghihintay si Julian. Wala na itong suot na suit ng isang abogado. Nakasuot lamang siya ng puting barong na tila sumisimbolo sa kalinisan ng kanyang intensyon. Nang mag-abot ang kanilang mga kamay, naramdaman ni Bianca ang pamilyar na init na nagligtas sa kanya sa gitna ng bagyo at apoy. Tumingin si Julian sa kanyang mga mata. Ang kanyang tinig ay puno ng katapatan na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Hindi lang kita kliyente at hindi lang kita asawa mula sa araw na ito. Bulong ni Julian habang marahang hinahaplos ang pisngi ni Bianca. Ikaw ang aking tahanan, Bianca. At sa loob ng tahanang yon, wala nang luhang papatak na hindi ko pupunasan at wala nang takot na hindi ko haharapin kasama mo. Po isang matamis na napao ang lumabas sa mga labi ni Bianca, kasabay ng marang paghalik ni Julian sa kanyang noo. Sa gilid, nakita ni Bianca si Manang Rosa na umiyak sa kagalakan habang nakayakap sa isang lumang litrato ni Don Severino. Sa sandaling iyon, alam ni Bianca na nakangiti ang kanyang ama mula sa kabilang buhay. Habang unti-unting lumulubog ang araw at pinapalitan ng malambot na liwanag ng mga bituin, isang huling pagninilay ang pumasok sa isipan ni Bianca. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng lupain, sa kintab ng diamante, o sa kapangyarihan ng isang pirasong papel. Ang tunay na yaman ay ang kakayahan ng puso na manatiling busilak sa gitna ng putik, ang lakas na bumangon mula sa pagkakadapa, at ang tapang na magmahal muli matapos ang mahabang panahon ng pag-iisa. Ang kwento ng isang anak sa labas ay nagtapos na, at ang kwento ng isang babaeng malaya at puno ng pag-ibig ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat bulong ng hangin sa Dumaguete, naroon ang patunay na ang katarungan ay laging dumarating sa mga taong marunong maghintay, maniwala, at higit sa lahat, ang mga taong marunong magpahalaga sa tunay na kahulugan ng pamilya.